Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3021-3030. Nang makita ang kanilang sama-samang pananabik, buong pagmamalaking ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Iimpake na natin ang ating mga gamit at ilipat natin ang buong Sky Blue Sect. Magiging isang malaking pag-aaksaya ng talento para sa mga individual na tulad ni Larry ang manatili sa mundo ng mga tagumpay sa daigdig. Total, ang espiritual na enerhiya at mga mapagkukunan sa Blue Realm ay walang kapantay kumpara sa Sky Blue Sect sa halos lahat ng aspeto. Hindi sapat ang anumang pagsisikap na kanilang ginawa upang matulungan silang makalusot sa mga hadlang. Alam ni Severin na ang 12 dating Hall Masters ay pinili ng Old Waco dahil mayroon silang kahangahangang potensyal, kung hindi ay hindi sila mapipili sa simula pa lang. Ang Old Waco ay, sa huli, isang immortal na kayang tawirin ang ilog ng panahon. Pakiramdam niya ay may mga nakatagong kamay sa likod ng mga insidenteng humantong sa kanyang mga aksyon, dahil gumugol siya ng maraming taon sa paghahanap sa Old Waco. Sa nalalapit na pagsasanib ng Blue Realm at ng Celestial Realm, marahil ay mahahanap na niya sa wakas ang Old Waco at malutas mismo ang kanyang mga pagdududa. Muling nagtipon ang buong Sky Blue Sect pagkalipas ng kalahating araw. Una nang inactivate ni Severin ang Heritage Heart Imprint upang matiyak ang mga koordinasyon ni Blue Realm bago ginamit ang mga kapangyarihan ng kanyang True Immortal na tagumpay upang mawasak ang kawalan. Nang sumunod na sandali, isang pasilyong patungo sa Blue Realm ang nabuo. Sumenyas siya kina Larry, Mick, at sa iba pa. Tara na, sila, kasama sina Diane, Gilda, at Hardin, ay pumasok sa Spatial Passage at lumabas mismo sa pasukan ng Grandi Uno Sacred Land. Si Larry at ang iba pang mga disipulo ng Sky Blue Sect, na may kabuuang bilang na halos 100, ay sumunod sa likuran. Si Mick, na nabighani sa masaganang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng Blue Realm, ay namangha sa mga halamang gamot at sa mga kahangahangang kometa ng liwanag na kumikislap sa kalangitan. Ngumiti si Severin nang makita niya ang mga mausisang tingin mula sa 12 Hall Masters. Ginabayan niya sila papunta sa hall, at nakita ang First Elder Carson sa daan. Ipinaliwanag ni Severin ang sitwasyon ng Sky Blue Sect kay Carson, na sumulyap sa 12 miyembro at labis na natuwa sa kanilang potensyal. Masayang tinanggap sila ni Carson sa Grandi Uno Sacred Land at pinanggunahan ang grupo papunta sa General Affairs Hall sa unang bundok upang irehistro ang kanilang mga pangalan. Bago sila umalis, nagbigay si Severin ng ilang tokens sa 12 Hall Masters upang mahanap nila siya sa mundo ng kuweba mamaya. Nang matapos ang gawain, bumalik siya sa Enchanted Peak kasama sina Diane, Gilda, at Hardin. Matiag ang hinihintay ni Sheila at Sofia ang pagdating ni Severin sa loob ng patio ng Enchanted Peak. Si Gracie, na gumaling na mula sa kanyang mga pinsala, ay tumayo kasama nila. Gamaan ang kanilang loob nang makita nilang bumalik si Severin kasama sina Diane, Gilda, at Hardin. Nagmadaling lumapit si Gracie at nag-aalalang tinanong si Severin. Kumusta na sina Larry at ang iba pa? Kitang-kita ang kanyang pag-aalala, dahil narating niya ang kawalan at narating ang Blue Realm habang nasa krisis ang Sky Blue Sect. Mahinahon siyang tiniyak ni Severin. Ayos lang sila. Inilipat ko na ang Sky Blue Sect sa Grandi Uno Sacred Land. Nakahinga ng maluwag si Gracie matapos malaman ang sitwasyon. Pagkagising niya, nalaman niya kina Sofia at Sheila na ang Grandi Uno Sacred Land ang nangungunang sekta sa buong Blue Realm. Ang pagkakataong magsanay sa loob ng naturang sekta ay walang alinlangang makikinabang ang lahat. Matapos magbalik tanaw kay Gracie sa looban, agad na umalis si Severin. Dahil papalapit na ang pagtatagpo ng langit at lupa, kakailanganin niya ng maraming paghahanda. Ang mga pangyayari sa kanyang pagpasok sa Devil Realm, lalo na ang mga aksyon ng Royal Celestial King Luther, ay nagpahina sa kagalakan ni Severin sa pagkuha ng malaking halaga mula kay Elisa. Pagbalik sa kanyang silid pagsasanay, si Severin ay nag-cross ng mga paa at ginamit ang kanyang banal na pandama sa kanyang panloob na mundo. Sandali siyang nagmuni-muni habang pinagmamasdan ang nagsanib puwersang mga puno ng peach sa loob ng kanyang Small Thousand Worlds. Kahit na pinagsama-sama ko na ang lahat ng pangunahing puwersa at mapagkukunan sa Blue Realm, ang Longevity Alliance ay hindi pa rin nakakagawa ng isang True Immortal.
Hindi kayang manatiling walang ginagawa si Severin sa ganitong sitwasyon, dahil mahihirapan si Blue Realm na harapin ang pagtatagpo sa Celestial Realm ng walang matibay na pundasyon. Taglay ang determinasyon, nabunot niya ang isang espiritual na ugat na naglalabas ng banal na liwanag ng kaguluhan mula sa magulong puno ng peach. Ang puno ay hindi pa ganap na naghihinog at malayo pa sa abot ng kanyang tugatog. Gaya ng nabanggit sa ibang lugar, ang puno ay nangangailangan ng 36,000 taon upang ganap na umabot sa paghihinog. Natural, ito ay isang bagay na kahit ang mga Royal Celestial ay lalaban ng husto upang makuha, at ang mga epekto nito ay kapaki-pakinabang pa rin para sa mga true immortal kahit na ito ay wala pa sa gulang. Matapos kumuha ng isang immortal na peach, nagpasya si Severin na pinuhin ang isang pangkat ng mga halamang gamot upang gantimpalaan ang mga miyembro ng Longevity Alliance. Mahalagang makagawa ng ilang true immortal bago ang nalalapit na pagtatagpo sa realm, kung hindi ay maaaring magresulta ang pagtatagpo sa kaguluhan sa buong Blue Realm. Batay sa katalinuhan na kanyang nakuha mula sa plaque ng Jade ni Elisa, mayroong ilang kakilakilabot at kilalang puwersa na nagbabanta sa immortal na mundo. Mula sa Imperial Palace hanggang sa mga isla, lahat ay nagdulot ng hamon sa Longevity Alliance. Umiling si Severin para makaalis sa mga iniisip na iyon at kumuha ng maraming mga mahahalagang 9th grade na halamang gamot mula sa kanyang special ring. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, lumikha siya ng isang nagbabagang banal na apoy sa kanyang palad. Bilang isang true immortal sa huling yugto, hindi na kailangan ni Severin ng isang alchemy furnace para gumawa ng mga tableta. Ang kailangan lang niya ay bumuo ng isang kaisipan at utusan ang kalooban ng langit at lupa na gawing mga tableta ang mga sangkap sa harap niya. Habang lumilipas ang panahon, ang mga tabletang kasing laki ng hinlalaki ay unti-unting nagkatawang tao at naglabas ng isang mahinang banal na liwanag ng batas sa kanilang mga katawan. Isang hakbang na lang, sabi ni Severin habang humihinga ng malalim. Para makaakyat si Adrian at ang iba pa sa immortalidad, ang tableta ay kailangang maging pambihira at magkatawang tao ng isang tuntunin na nasa punto na ng malaking tagumpay. Pagkatapos magpahinga sandali, kumuha si Severin ng ilang batas mula sa kanyang maliliit na libong mundo at inilagay ang mga ito sa tableta. Sa sandaling iyon, ang buong Blue Realm ay nababalot ng maitim na ulap. Nagsimulang umugang ang kulog sa kalangitan, at isang mahinang lilang ambon ang nanatili sa kawalan. Ang 9 na tableta ay tila nagkakaroon ng kamalayan habang umiikot ang mga ito sa ere bago lumabas sa kawalan at pumailang lang sa madilim na ulap. Isang nakabibinging serye ng mga kulog ang umalangaw habang tinatamaan ng kidlat ang mga tableta. Sa bawat malakas na pagsabog, ang banal na liwanag ng mga tableta ay lalong lumiliwanag. Ang kahangahangang pangyayari ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga cultivator sa Blue Realm, lalo na sina Adrian, Amethyst, at iba pa sa loob ng Sacred Land. Ang pagbaba ng lilang banal na kulog ay nag-iwan sa kanila ng pagkamangha at pagkamangha. Iyan ang Violet Thunderstruck. Ang tribulation ay katulad ng kinakaharap ng mga taong nagiging immortal, sabi ng isa sa kanila. Gayunpaman, si Carson ay may mas matalas na paningin kaysa sa karamihan at nagkomento. Mukhang may mali. Ang tribulation ay nakatarget sa isang tableta. Malamang ay nakaligtas si Severin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa mga kalahating immortal nang mapansin nila ang halimuyak na kumakalat sa hangin kasama ang isang lilang ambon na bumabalot sa Grande Uno Sacred Land. Maging ang semi-immortal na tableta ni Severin ay tila walang kabuluhan kumpara sa palabas na iyon. Nang mapagtanto ang kahalagahan ng pangyayari, dali-daling nagtakbuhan sina Adrian at ang iba pa sa kawalan at nagtungo sa mundo ng kuweba. Samantala, ang lumano ng Great Flare at ang barbarong Grand Priest na si Jackson ng North Sea ay parehong namangha sa banal na pangyayari. Bilang mga miyembro ng Longevity Alliance, madalas silang pumupunta sa Grande Uno Sacred Land at alam nila ang tungkol sa husay ng alchemical ni Severin sa pagpino ng mga tableta para sa mga kalahating immortal. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming kalahating immortal ang lumitaw sa Grande Uno Sec upang harapin ang banta ng Anstora. Naisip nila na ang biglaang paglalahad ng mga penomeno ay may kinalaman kay Severin, kaya nagmadali silang pumunta sa pinangyarihan sa lalong madaling panahon. Di nagtagal matapos hamupa ang malakas na pagdagandong, 9 na tabletang kasing laki ng hinlalaki na puno ng matangkad na banal na liwanag ang bumaba sa mga kamay ni Severin.
Si Heath, na matagal nang naghihintay sa labas, ay hindi maiwasang mainggit sa pagsulong ni Severin sa alchemy. Binabati kita, sa muling pagtataas ng pamantayan gamit ang iyong talento sa alchemy. Binati ni Heath, humahanga sa nagawa ni Severin. Bilang isang alchemist, alam niya ng higit kan-inuman na napakahirap gumawa ng mga tagumpay na lampas sa karaniwang limitasyon ng isang level 9 Master Alchemist, lalo na't walang mga celestial herbs sa loob ng Blue Realm. Ang paggawa ng mga celestial pills nang walang mga celestial ingredients ay talagang imposible. Bagamat hindi maintindihan ni Heath kung paano ito nagawa ng kanyang junior na tiyuhin na si Severin, hindi na siya nagtanong pa at nag-alay na lamang ng kanyang pagbati. Nandito kayong lahat, sabi ni Severin habang isinasara niya ang 9 na tableta sa mga bote ng porselana upang maglaman ng kanilang espiritual na enerhiya. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Adrian at ang iba pa sa looban. Kung ikukumpara kina Adrian, Amethyst, at sa mga elder ng Grundy Uno Sacred Land, tila medyo naiilang sina Jackson at Lumano sa sandaling iyon. Nagulat si Jackson nang makita si Severin na nakatayo sa abot kamay ngunit walang nakikitang aura. Nako, bakit ba laging mas nakakatakot ang aura mo kaysa noong huli kitang nakita? Parang kahit ang dakilang landas ay kailangang sumuko sa iyo. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, mabilis siyang yumoko kay Severin bilang miyembro ng Longevity Alliance. Binati niya ito ng may paggalang at sinabing, "Malugod kitang binabati, pinuno ng alyansa. Hindi mo na ako kailangang purihin ng ganyan." Pagsapit ng Marso, magsisimula ng magtagpo ang mga kaharian. Ginawa ko ang mga table tang ito para sa inyong lahat sa pag-asang masisikap kayong makamit ang True Immortal. Seryoso niyang sabi at iniabot ang bote ng porselana kay Adrian. Ang pagbubunyag na 3 buwan na lang ang natitira bago ang pagtatagpo ay nag-iwan sa kanila ng matinding pagkabigla. Labis na naantig si Adrian nang marinig na si Severin ang gumawa ng mga tableta para sa kanila. "Pangako, hindi ko hahayaang masayang ang ginawa mo, Severin." Hindi kailangang tahasang pasalamatan ni Adrian si Severin, dahil si Severin ay mananatiling kanyang respetadong disipulo sa kabila ng katayuan ni Severin bilang isang true immortal. Labis na nainggit sina Lumano at Jackson sa pagkakaroon ng isang disipulong tulad niya. Samantala, nanginig si Amethyst sa sinabi ni Severin. Kakaalok lang sa kanila ni Severin ng pagkakataong maging immortal. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Amethyst ay nakamit niya ang ginto. Sina Jackson at Lumano, bilang mga kalahating immortal ng Longevity Alliance, ay labis na natuwa at agad na nagpasalamat kay Severin. "Salamat sa iyong kabaitan. Hindi ka namin bibiguin." Tumanggaw si Severin at mataktikang nagpigil ng sasabihin para hindi sila ma-pressure. "Kapag nainom mo na ang iyong tableta, maaari mo na itong inumin at ihanda ang iyong sarili para sa kapigatian upang makamit ang immortalidad." Matapos makita si Amethyst at ang iba pa, nagpahinga si Severin sa looban ng 2 araw. Sa panahong ito, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras kasama ang kanyang mga asawa at pinatibay ang kanyang relasyon bilang mag-asawa sa kanila. Nang matapos ang kanyang maikling pahinga, bumalik si Severin sa pag-iisa ng may natatanging determinasyon, nangako siyang hindi lalabas hanggat hindi niya nararating ang antas ng perpektong yugto ng True Immortal. Ang kanyang maliliit na libong mundo ay umabot na sa kahusayan sa mahigit 2,000 batas, na natitira na lamang ng 1,000 iba pa para sa kanya upang maperpekto. Ayon sa impormasyong natanggap niya mula sa makalangit na imprint ng puso, 3 buwan na lamang ang natitira bago magtagpo ang mga mundo. Sa madaling salita, kinailangan ni Severin na maunawaan ang ilang daang batas araw-araw. Sa wakas ay nagsisimula ng sumikat ang presyon sa kanya, ngunit matatag siyang naniniwala na makakamit niya ito dahil siya ang Panginoon ng Blue Realm at nakatanggap ng tulong ng makalangit na imprint ng puso. Pagpasok sa silid ng pagsasanay, mabilis na naglakbay ang sinaunang espiritu ni Severin patungo sa kawalan at pumasok sa orihinal na espasyo. Ang gininto ang ilog ng oras ay nanatiling hindi nagbabago sa harap niya. Tumingin siya sa daloy ng oras na natatakpan ng makapal na hamog. Hindi siya makakita ng malinaw, ngunit nag-focus pa rin siya at sinubukang unawain ang dakilang landas ng langit at lupa. Kasabay nito, ang marka ng makalangit na puso sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang sumikat, na nagpapalabas ng isang banal na kadena ng kaayusan na nabuo ng mga batas ng dakilang landas.
Ang nakapalibot na espasyo ay nagkaroon ng isang maringal at nakakatakot na anyo dahil sa nagliliyab na mga batas. Mabagal na lumipas ang oras, at di nagtagal ay lumipas ang 2 linggo. Naramdaman ni Severin ang tubig ng mahabang ilog ng panahon na marahas na umuugoy sa harap niya, na nagpapakita ng pakikibaka ni Adrian upang makatakas sa kamay ng tadhana. Di nagtagal, nagsimulang mabuo ang mga eksena ng mga individual na nalampasan ang kanilang mga paghihirap at naging mga immortal. Binubuo sila nina Amethyst, ang First Elder Carson, ang Second Elder Wallet, at ilan pang iba. Sa loob ng 2 magkasunod na buwan, ang lahat ng 7 kalahating immortal ng Longevity Alliance ay naging true immortal salamat sa mga tabletang ibinigay ni Severin. Ang pangyayaring ito ay naging isang pangunahing milestone sa Blue Realm na lalong nagpahusay sa kanilang reputasyon. Samantala, sa orihinal na espasyo, lumakas ang aura ni Severin habang mas maraming batas ang naipon sa likuran niya. Binigyan nila siya ng maliwanag na nagmumukha siyang isang kataas-taasang nilalang. Habang lumilipas ang mga araw, ang Celestial Realm ay nagsimulang lumapit sa Blue Realm. Ang mga cultivator na mas malakas at huwaran ay nakakaramdam na ng ibang mundo sa itaas nila. Pagkatapos, isang araw, ang buong Blue Realm ay nababalot ng milyon-milyong milya ng lilang ambon. Ang mga ginintoang lotus ay sumibol mula sa lupa, habang ang malawak na penomeno ay pumuno sa kalangitan. Sa loob ng ilang segundo, isang aura na sapat ang lakas upang supulan ang lahat ng dakilang landas ang tila naging dahilan upang sumuko ang kaharian. Ang enerhiya ng takot na nagmula sa mga kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay tila pinakawalan ng Nine Heavens, na sumasakop sa buong Blue Realm. Sa kaibuturan ng sekta ng Grandi Uno, sina Amethyst at Adrian ay kakarating lang sa kanilang pagiging true immortal at nakaupo sa pangunahing bulwagan upang magtimpla ng espiritual na tsaa. Magiliw silang nakikipag-usap sa ilan ng isang nakakakilabot na aura ang bumalot sa kanila mula sa langit. Naramdaman ng lahat ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa, at tila nanag sa kanila ang isang biglaang pagnanais na lumuhad sa harap ng kataas-taasang presensyang iyon. Parang nakaharap nila ang isang kataas-taasang nilalang na may kapangyarihan sa langit at lupa. May isa na namang tagumpay si Severin. Bulalas ni Amethyst habang nanlalaki ang mga mata. Tila isang hindi maipaliwanag na lamig ang bumabalot sa kanya sa kabila ng kanyang kamakailang tagumpay sa pagiging true immortal. Kahit ang kapangyarihan ng mga batas na nakapalibot sa kanya ay hindi sapat para matiis niya ang matinding pakiramdam ng pressure. Para bang may panganib na naghihintay sa likuran niya, at maging ang kanyang puso ay nagsimulang manginig. Ang pakiramdam na ang buhay at kamatayan ay nakabitin sa isang sinulid ay tila tumatagos sa kanyang buong katawan. Inilapag ni Adrian at ng grupo ang kanilang mga tasa ng tsaa at tumakbo palabas ng bulwagan patungo sa kinaroroonan ni Severin. Taglay ang isang solemneng ekspresyon na may bahid ng kagalakan, ang kanyang tagumpay ay isang dahilan para sa pagdiriwang sa Longevity Alliance. Si Severin ang kanilang pinuno, kung tutusin, at ang kanilang pag-asa sa mga tableta para sa immortalidad ang nagbuklod sa kanila sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil sa matagumpay na pag-angat ni Amethyst at ng iba pa sa immortalidad, ang reputasyon ng Longevity Alliance ay kumalat sa buong Blue Realm. Samantala, sa silid pagsasanay ng langit sa kuweba, nakaupo si Severin sa pagmumuni-muni habang ang isang halon ng 3,000 nagniningning na batas ay nakapalibot sa kanya. Ang aura na kanyang ipinamalas ay parang isang true immortal na nasa perpektong yugto. Habang nakatitig sa ilog ng panahon, nakita ng sinaunang espiritu ni Severin ang gininto ang liwanag na binubuo ng 3,000 landas na naipon sa ibaba. Bumuntong hininga siya ng malalim. Naabot ko na sa wakas ang perpektong yugto ng pagiging true immortal, at lahat ng 3,000 landas ay napagtagumpayan ko na kahit papaano tungo sa maliit na tagumpay. Ang susunod na hakbang ay ang malampasan ang panahon, tipunin ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga sarili, at maging isang Royal Celestial. Sa nakalipas na 3 buwan ng masigasig na pagsasanay, nakagawa si Severin ng kahangahangang pag-unlad at nakamit ang 8 o 9 na kaalaman araw-araw. Sa wakas ay dumating na ang oras para matupad niya ang kanyang mga inaasahan. Isang pag-agos ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at napangiti siya nang maramdaman niya na ang kalawakan ng kanyang maliliit na libong mundo ay umabot na sa limitasyon nito.
Tiwala siya na 10 galaw lamang ang kailangan niya upang makamit ang tagumpay laban kay Elisa, at hindi na niya kailangang ibunyag ang lahat ng kanyang mga baraha, ang Oculus Sword lamang ay higit pa sa sapat. Bukod pa rito, naramdaman niya na kaya niyang tiisin ang palad ni King Luther, sa halip na tumakas tulad ng ginawa niya noon. Dahil ang kanyang pagiging true immortal pati na rin ang kahusayan sa landas ng espasyo at oras na umaabot sa pagiging perpekto, ang susunod na layunin ni Severin ay ang umakyat sa maharlikang katayuan sa langit. Ang lahat ng iba pang mga batas ay napag-aralan na rin, at ang susunod na hakbang ay ang paghahanda para sa isang tagumpay sa maharlikang langit. Nanatili si Severin sa kadiliman tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang maging isang maharlikang langit. Sa kabila ng pagkakaroon ng sulyap sa kalooban ng langit mga 2 milyong taon na ang nakalilipas noong huling paglalakbay niya sa ilog ng panahon, napagtanto niya na ang pagkolekta ng kanyang 3 pagkakatawang tao ay isang hamon na higit pa sa pag-unawa sa mga batas ng dakilang landas. Habang pinag-iisipan niya iyon, pinigilan niya ang kanyang aura at pinaandar ang makalangit na bakas ng puso. Ang kanyang banal na mga pandama ay lumawak palabas, at napagmasdan niya ang lalong lumilinaw na mundo sa kabila ng lamad. Naramdaman ni Severin na ang makalangit na mundo sa kabila ng magulong dagat ay papalapit na sa bawat araw. Natatakot siya na ang banggaan sa pagitan ng dalawang mundo ay magsisimula sa loob ng ilang araw, at iyon ay maghahatid lamang ng muling pagsilang ng Blue Celestial Realm at ang pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya at mga tuntunin ng mundo sa dalawang katlo ng kanilang lakas noong mga nakaraang panahon. Umasa sa mga makalangit na bakas ng puso upang protektahan ang kanyang kamalayan mula sa magulong enerhiya, sa wakas ay nagawa ni Severin na makipag-ugnayan sa mga gilid ng makalangit na mundo. Bigla na lamang, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa makalangit na mundo, nakahawig ng isang kataas-taasang Diyos na tumatawid sa walang hanggang ilog ng panahon. Ang kamalayan ni Severin ay agad na nawasak bago pa siya makariyak. Pagbalik sa orihinal na espasyo, biglang dumilat ang mga mata ni Severin nang marahas na nanikip ang kanyang mga pupil. Masungit niyang bulong. Isa ba iyon sa mga maharlikang nilalang sa langit, o iba pa? Ang kamalayan ni Severin ay protektado ng mga marka ng puso sa langit, ngunit siya ay natukoy bago pa man siya makalusot sa Celestial Realm para magsagawa ng pagmamanman. Ang individual na nakatukoy nito ay walang alinlangang isang napakalaki at kakilakilabot na figure na kahit papaano ay nasa antas ng isang Royal Celestial. Ang ideya lamang nito ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Severin. Ang kapangyarihan ng Celestial Realm ay tila napakalakas. Isa siyang true immortal na may basbas ng mga marka ng puso sa langit, ang mga mapagkukunan ng buong Blue Realm, at iba't ibang mga baraha na magagamit niya. Siya ay sapat na malakas upang hamanin kahit ang mga mala-immortal. Ngunit ang lakas ng isang Royal Celestial ay tunay na ibang-iba. Ang mga ganitong makapangyarihang nilalang ay nangangasiwa sa ilog ng panahon at sumisilip sa kapalaran ng lahat ng nilalang. Ang mga mala-Royal Celestial ay mas maliit kaysa sa kanilang husay, lalo na ang mga perpektong yugto na true immortal. Umiling siya at mamulong sa sarili. Kailangan kong maging flexible sa paggawa ng pinakamahusay na aksyon para sa anumang sitwasyon. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga kilos ay nakakuha ng atensyon ng isang Royal Celestial sa isang palasyo sa kalangitan sa loob ng Celestial Realm. Isang mapagpakumbabang matandang lalaki na may kulay abong buhok at nakasuot ng asol na damit ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tila lumiwanag ang mundo sa paligid ng tao pagkamulat niya ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga titig ay parang sumisikat na araw, at maging ang nakapalibot na espasyo ay tila natuwa sa kanyang pagkagising. Isang malawak na sansinukob ang tila bumukas sa loob ng kanyang mga mata. Kapansin-pansin ang ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naglabas ang mga ito ng isang nagliliwanag na banal na liwanag na sumusuri sa mga bituin sa itaas at sa mga lupain ng Celestial Realm sa ibaba. Tila sumisilip ito sa ilog ng panahon, naglalayag sa mga gininto ang alon nito at nagbubunyag ng mga lihim ng langit. Ang kanyang mga titig ay dumapo sa kalangitan sa itaas ng lamad sa labas lamang ng Celestial Realm. Naramdaman ang mga labi ng isang nawasak na banal na kamalayan, isang hitsura ng intriga ang gamaya sa kanyang maharlikang mukha. Nako, mukhang hindi ito nagmula sa Devil Realm. Nakakaintriga naman ang karakter na ito. Mahinang bulong ng matanda, tila tumagos ang kanyang ikatlong mata sa walang hanggang magulong enerhiya hanggang sa wakas ay makarating ito sa Blue Realm.
Ang figure ay walang iba kundi si Lawrence, isang Royal Celestial at pinuno ng Novdivum Palace sa Celestial Realm. Kaati niya sa pamamahala ng Novdivum Palace si Volca at dating katiwala ng Celestial Sovereign na si Arman. Nanatili ang tingin ni Lawrence sa Blue Realm sa kabila ng lamad at pinag-isipan ito sandali bago tumalikod. Malapit nang magtagpo ang mga kaharian, at ang Blue Celestial Realm ay muling isisilang. Ito ay parehong pagkakataon at krisis. Kung ito ay hindi maayos na mahawakan, ang mga extraterrestrial mula sa kabila ng hangganan ng dagat ay sisire sa ating mga depensa at papasok. Sa gayon ay maaaring dumating ang madilim na panahon. Pagkatapos ay nawala agad si Lawrence at dumiretso sa hangganan ng dagat upang tulungan ang kanyang mga kapwa Royal Celestial sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa mga potensyal na banta. Ang isang pangyayaring ganito kalaki ay tiyak na magdudulot ng kagalakan sa ilan, at pagdadalamati sa iba. Kasabay ng nalalapit na pagsasanib ng mga mundo, ang kaguluhan ay umalangaw sa Celestial Realm at sa Blue Realm. Ang Celestial Realm ay nahahati sa 8 domain, ang Central Domain, ang 4 na domain ng Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran, at ang 3 isla, ang Benleg, Squardesh, at Iljo. Dahil sa pagsasama ng Blue Realm at Devil Realm, malapit nang mabawi ng Celestial Realm ang dating kaluwalhatian nito. Pagkatapos ay naroon ang mga kababalaghan sa True Dragon Board, ang mga immortal ng sinaunang panahon at ang 8 mala Royal Celestial sa 8 domain. Lahat sila ay sabik na inaabangan ang araw ng nalalapit na pagtatagpo. Ako, si Raban, ay magiging isang mala Royal Celestial kapag nakumpleto na ang convergence. Ang ating pangangibabaw sa ginintoang panahong ito ay tiyak na mangyayari sa muling paglitaw ng Blue Celestial Realm. Maaaring masaksihan natin ang pagsilang ng isang makalangit na rehente. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga lamad ng dalawang mundo ay natunaw at ang buong kaharian ay marahas na nayanig. Ang mga nilalang mula sa Celestial Realm at Blue Realm ay tumangala pataas, nasaksihan ang mabilis na pagbangga ng nagsasamang mga kaharian sa kalangitan sa itaas. Sa labas ng pangunahing bulwagan ng Longevity Alliance, si Severin at ang kanyang pamilya ay matamang nakikinig sa mga pangyayaring nagaganap sa itaas nila. Habang pinagmamasdan ang Celestial Realm na mabilis na bumababa patungo sa kanila, naramdaman niya ang nakapalibot na espasyo na gumuguho at nagiging lalong hindi matatag. Isang sunod-sunod na elemento ang sumabog mula sa mga bitek sa kawalan, na pumupunit sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Bagamat tila mapanganib ang proseso, hindi ito nagdudulot ng pinsala sa mga naninirahan sa dalawang mundo. Sa pamamagitan ng pananaw ng mga marka ng puso sa langit, nasaksihan ni Severin ang pagtatagpo ng Blue Realm at ng Celestial Realm. Ang kababalaghan ay nagpatuloy ng ilang araw, kasama ang iba't ibang kakaibang kababalaghan na naglaho sa paglipas ng panahon. Isang kulay abong hamog ang bumalat sa mundo, pansamantalang naghihiwalay sa Blue Realm. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya sa loob ay mabilis na lumakas at naging napakarami. Alam ni Severin na ang natitirang mga bakas ng kalooban ng mundo ang nagtangkang protektahan ang Blue Realm. Alam niya na ang isang pagtama mula sa Celestial Realm ay maaaring makabasag sa Blue Realm nang walang proteksyon ng kulay abong hamog. Unti-unting nagsasama ang dalawang kaharian, at inaasahan ni Severin na ang mga paghihigpit ay mawawala sa loob ng halos kalahating buwan upang mabuo ang Blue Celestial Realm. Ito ay magiging isang bagong mundo na puno ng hindi mabilang na mga oportunidad. Ang mga mahahalagang halamang gamot at banal na ginto ay malamang nalilito ng paisa-isa, na nag-aalok ng walang kapantay na mga pagkakataon para sa mga nagsasanay sa buong Blue Realm. Humarap si Severin kay Adrian at sa iba pa sa likuran niya, nagpayo. Ihanda ang inyong mga sarili para sa mga bagong espiritual na nilalang nalilito kapag nawala na ang kulay abong hamog. Same time na tumango si Amethyst bilang pagsang-ayon at pagtitiyak. Matagal na naming inihahanda ang aming mga sarili. Kahit ang mga true immortal ay hindi nang ahas na baliwalain ang pagsasanib. Habang muling lumilitaw ang Celestial Realm at nagsimulang tumaas ang espiritual na enerhiya, ang mahahalagang halamang gamot ay magiging mas madaling makuha. Iyon ang mga positibong epekto na sabik na hinihintay ni Amethyst at ng iba pa. Dahil handa na ang lahat, hinintay ni Severin ang pagkawala ng mga panlabas na paghihigpit na iyon. Ang proseso ay tatagal ng ilang araw, at maaaring maobserbahan sa pagsisimula ng paghupa ng espiritual na enerhiya.
Habang humihina ang kulay abong hamog, ang mga banal na pandama ni Severin ay makakasilap sa labas ng mundo. Nandito na ako, Celestial Realm. Huminga ng malalim, tumayo si Severin nang may pananabik na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mabilis na naglakad patungo sa hangganan, tinawid niya ang mahinang kulay abong hamog at tinamaan ng napakakapal na aura ng langit at lupa. Di nagtagal ay nakita niya ang isang magulong asol na dagat na umaabot ng milya-milya sa kanyang harapan. Habang iniuugnay niya ang kanyang banal na pandama sa kapaligiran, napagtanto niya ang kanyang lokasyon bilang silangang dagat ng Celestial Realm. 3 isla ng kalangitan ang nakikita sa malayo, habang sa mas malayong silangan ay ang malawak na kontinente ng Celestial Realm. Ang Blue Realm, na nakahiga sa gilid ng silangang dagat, halos hindi nagdurugtong sa silangang rehiyon. Ang dalawang panig ay magkaharap sa isang anggulong 90 degree. Habang pinagmamasdan ni Severin ang umiikot na dagat at ang mga nakakalat na isla, naramdaman niya ang mayamang espiritual na enerhiya na nagpapalakas ng kanyang espiritu. Di nagtagal ay nagsama ang dalawang mundo kasunod ng mga paghihigpit na naglalaho. Naramdaman ni Severin ang pagkakumpleto at kailanawan ng mga patakaran sa Celestial Realm, pakiramdam niya ay mas kumpleto at mas madaling maunawaan ang mga ito kaysa sa Blue Realm. Habang sumusulyap si Severin sa Celestial Realm, ang marka ng puso sa langit ay lalong uminit at ang enerhiya ng dakilang landas ay lumabas mula rito. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gitna ng hindi mabilang na mga batas ng langit at lupa sa loob ng orihinal na espasyo. Ang langit at lupa ay naghahatid ng impormasyon sa akin habang ang Blue Realm ay naglalaho. Hindi nag-aksaya ng oras si Severin at agad na pamwesto nang nakakross ang mga paa. Sinuri niya ang meriming tuntunin ng langit at lupa sa kanyang isipan, at ang kanyang panloob na mundo ay nagsimulang lumawak ng mabilis hanggang sa maabot nito ang bilyon-milyang limitasyon. Ang kanyang kahusayan sa mga tuntunin at batas ng langit at lupa ay ilang beses na mas malalim kaysa sa mga nagsasagawa sa iisang kaharian. Kahit ang mga mala Royal Celestial ay maaaring hindi kayang tapatan ang kanyang kapangyarihan. Ang impormasyong ibinabalik sa kanya mula sa langit at lupa ay dahan-dahan ngunit matatag, halos parang isang hindi inaasahang suntok ng kapalaran. Dati ay walang kaalam-alam si Severin tungkol sa pagpasok sa mala Royal Celestial at pagkuha ng isa pa sa kanyang mga pagkakatawang tao, ngunit ang feedback at ang biyayang natanggap niya ay nagbigay sa kanya ng bagong kaliwanagan. Pagkatapos ng maikling panahon ng kaliwanagan, umatras si Severin mula sa kanyang estado ng pagmumuni-muni dahil sa kulay abong hamog na nagsisimulang maglaho. Karamihan sa mga may kamalayang nilalang sa Blue Realm ay unti-unting nakakakuha ng paningin sa mundo sa itaas nila. Isang biglaan at mapusok na pag-iisip ang tila lumitaw sa kanyang puso, na parang may papalapit na pagkakataon. Nagsimula nang sumimangot si Severin nang makita niya ang isang pumapailan lang na espiritual na liwanag na lumilitaw mula sa kalmadong dagat sa di kalayuan. Ang liwanag ay tumagos sa kalangitan sa itaas ng Celestial Realm, at isang gininto ang buto ng lotus ang lumitaw sa kawalan. Isang kayamanan ang isinilang. Bulalas ni Severin ng may tuwa. Mabilis niyang natukoy ang direksyon nito at ginamit ang batas ng kalawakan upang sumugod patungo rito. Ang Celestial Realm ay malawak na nakahandusay, at ang mga hadlang sa espasyo nito ay hindi madaling masira. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang true immortal na may husay sa pakikipaglaban na kapantay ng isang mala Royal Celestial, matagal bago naabot ni Severin ang kumikinang na sandata ng isla. Sa itaas ng walang pangalang islang iyon ay tumutubo ang isang puno na may sanga na hugis dragon na nakataas patungo sa kalangitan. Ang nakakatakot na batas ng kulog ay umiikot sa itaas nito, at ang 7 talampakang taas na balangkas nito ay naglalabas ng isang nakakatakot na presensya na halos kapareho ng isang sandatang celestial. Kakaiba ito. Ito ba ay isang piraso ng isang espiritual na puno? Nagmuni-muni siya, habang bumibilis ang paghinga. Mula noon ay mataas ang pagtingin niya sa mga espiritual na ugat matapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Saturna Peach Tree. Noong nakaraan, ipinagmamalaki ng Blue Celestial Realm ang 10 sinaunang espiritual na ugat. Bawat isa sa mga ito ay isang pinag-asam na kayamanan na tila hinahangad maging ng mga Royal Celestial. Kabilang sa mga ito, ang 4 Elements Divine Tree ang nangingibabaw. Ang Saturna Peach Tree sa kanyang inner world ay nangangailangan ng 36,000 taon na paghihintay bago makakain ng kahit isang prutas.
Ang mga mortal ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon sa pamamagitan lamang ng paglanghap nito, habang ang mga nagsasanay ay maaaring makakuha ng lakas na higit pa sa mga Supreme Immortal sa isang kagat lamang. Itinoon ni Severin ang kanyang tingin sa sanga na hugis dragon at agad na naramdaman ang isang pangalan sa kanyang isipan. Nanlaki ang mga mata, bulalas niya. Ang banal na puno ng 4 na elemento. Ayon sa mga tala tungkol sa mga espiritual na ugat na nakapaloob sa mga plaque ng jade ni Elisa, ang 4 na elementong banal na puno ay isang banal na kayamanan noong unang panahon na nagmula sa mga enerhiya ng bukas na kalangitan. Ang puno ay may hati na 4 na sanga, at ang bawat sanga ay may 4 na kulay ng banal na liwanag, berde, puti, pula, at itim. Ang buong puno ay may magkakaugnay na 4 na kulay na iyon, na katumbas ng hugis dragon na berde, hugis tigre na puti, hugis ibon na pula, at hugis pagong na itim. Ayon sa alamat, ang 4 na elementong banal na puno ay walang bunga ngunit nagbubunga ng 4 na celestial na sandata, ang Green Dragon Whip, ang White Tiger Order, ang Vermilion Bird Flag, at ang Black Turtle Seal. Kinokontrol ng Green Dragon Whip ang lakas ng kulog at kidlat, naglalaman ito ng batas ng kulog, at pati na rin ang enerhiya ng Thunder Law. Kinokontrol ng White Tiger Order ang hangin at ang 4 na panahon, naglalaman ito ng batas ng bilis at enerhiya ng Heptagold. Kinokontrol ng Vermilion Bird Flag ang apoy at temperatura, naglalaman ito ng batas ng apoy at enerhiya ng Wildfire. Kinokontrol ng Black Turtle Seal ang tubig at ang pinagmumulan ng buhay, naglalaman ito ng batas ng sigla at enerhiya ng Clearwater. Ang 4 na sandatang iyon ay kabilang sa pinakamalakas na umiiral. Kung gagamitin ng magkasama, maaari silang lumikha ng isang kakilakilabot na porma sayon na may 4 na elemento na maaaring makabihag pa ng isang Royal Celestial. Hindi may kakaila na ang mga Royal Celestial ay magnanasa sa 4 Elements Divine Tree, dahil kaya nitong gumawa ng mga Celestial Weapon na may mga batas ng langit, lupa, hangin, kulog, tubig, at apoy. May mga bulong-bulungan na kapag ang 4-element formation ay pinagsama sa 4 na celestial weapon, ang nagresultang kapangyarihan ay napakalakas. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganito siya kaswerte na makakatagpo ng mga piraso ng 4 Elements Divine Tree sa gilid ng silangang dagat. Bagamat maliit na sanga lamang ito, napakahalaga pa rin ito. Dahil sa labis na tuwa, umakyat siya sa langit sa itaas ng isla at inabot ang berdeng sanga na hugis dragon. Ang mga sinaunang espiritual na ugat ay nagtataglay ng pambihirang lakas ng kaligtasan. Maliban kung tuluyang masira mula sa pag-iral, ang pagtitipon ng mga piraso at pagbabahagi ng pinagmulan ay magbibigay daan sa mga espiritual na ugat na muling lumitaw sa mundo. Nakaramdam si Severin ng sigla matapos hindi inaasahang makuha ang mga piraso ng 4 Elements Divine Tree. Pinalawak niya ang kanyang espiritual na kamalayan at nagpatuloy sa paggalugad sa malawak na silangang dagat upang maghanap ng iba pang mga isla sa kalangitan. Kasabay nito, nagpadala siya ng mga lihim na mensahe sa mga True Immortal mula sa kanyang Longevity Alliance, hinihimok silang samantalahin ang pagkakataon kahit na maingat. 7 individual, kabilang sina Amethyst at Adrian, ang tumakbo sa iba't ibang direksyon upang maghanap ng potensyal na kayamanan. Sinulyapan ang naglalaho na kulay abong paghihigpit sa dagat sa likuran niya, agad na naglaho ang figure ni Severin habang ang mga batas ng kalawakan ay kumikinang sa paligid niya. Maya-maya, tinahak niya ang malawak na abot tanaw at napansin ang libu-libong milya ng lilang hamog na lumilitaw sa timog silangan. Sa gitna ng makapal na lilang hamog, malabo na naramdaman ni Severin ang isang maringal at masiglang sigla. Malamang isa na naman itong espiritual na ugat. Bulalas niya sa sarili bago mabilis na lumipad patungo sa isla kung saan nagmumula ang kakaibang kababalaghan. Samantala, daan-daang milya ang layo sa teritoryo ng Benleg Isle, isang palasyong mayaman sa enerhiya na may gininto ang motif ng pagong ang naroon ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Ang lalaki ay nagliliwanag ng banal na liwanag, at ang kanyang aura ay higit pa sa kahanga-hanga. Isang malikmata ang tila sumusunod sa kanya, na pumupukaw ng isang makahulugang aura ng tagumpay. Ang lalaki, si Robin, ay biglang nagtaas ng kanyang ulo na may determinasyon sa kanyang mga mata. Mga piraso ng espiritual na ugat. Tila dumating na ang aking pagkakataon. Sa mga salitang iyon, tumayo siya at nag-teleport ng 100 milya ang layo sa isang galaw lamang.
Ang kanyang bilis ay napakabilis, at malaya siyang nakakagalaw sa mundo. Agad siyang makikilala ng mga nasa Celestial Realm bilang si Robin, isang sikat na Royal Celestial na nasa ika-9 na pwesto sa True Dragon Board. Isa siyang mala-Royal Celestial na nagtataglay ng lakas na higit pa sa isang True Immortal, dahil nakakolekta siya ng kahit isa sa kanyang 3 sarili. Habang nagmamadali si Robin patungo sa isla kung saan niya natagpuan ang kayamanan, nakita niya ang isang True Immortal sa itaas ng isla. Matapos mapagtanto na ang tao ay wala ng iba kundi isang perpektong True Immortal, sumigaw siya ng may pagpapakumbaba. Umalis ka. Sa ibabaw ng walang pangalang islang iyon, katatapos lang ni Severin na kolektahin ang mga piraso nang bigla niyang mapansin ang isang mukhang babaeng binata na lumalabas mula sa kawalan. Ang aura ng binata ay biglang sumiklab, higit na nakahihigit sa aura ng isang True Immortal. Agad na itinaas ni Severin ang kanyang pagbabantay. Isa siyang mala-Royal Celestial. Agad na nahinuhan ni Severin. Ang mga Royal Celestial ay mga makapangyarihang nilalang na dalubhasa sa dakilang landas, kaya naman nagagawa nilang supulan ang langit at lupa bukod pa sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kahit gaano pa man kahigpit ang pagtatangka ng mga individual na pigilan ang kanilang aura, halos hindi nila lubos na makontrol ang kanilang mga kapangyarihan. Malinaw na wala pa sa ganoong antas ang binata na nakatayo sa harap ni Severin. Bago pa man makapag-react si Severin, isang liwanag na bahaghari ang tumama sa kanya, isang makulay na liwanag ang bumagsak at isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sabi ko umalis ka na. Dumagundong ang boses, umalangaw-ngaw sa kapangyarihan at diwa ng langit at lupa. Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Severin nang maramdaman niya ang lakas ng isang mala-Royal Celestial na dumidiin sa kanya. Kumunat ang noo niya at mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang paalisan ang papalapit na puwersa gamit ang isang kilos. Sinulyapan niya ang lalaking nakaberdeng roba at malamig na sinabi, "Kanino ko dapat maranasan ang kasiyahang ito?" Bagamat ang mala-Royal Celestial ay may kakilakilabot na presensya, hindi nakaramdam si Severin ng matinding takot. Taglay ang hindi mabilang na kakayahan, naniniwala siyang kaya niyang labanan kahit ang isang mala-Royal Celestial, ngunit muli, maaaring masyadong mapangahas na isipin na kaya niyang ipagtanggol ang pananakot sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap. Nang makita ni Robin na winawasak ni Severin ang kanyang kapangyarihan, binitiwan niya ang kanyang mapanghamak na kilos ngunit nagpatuloy sa pagsasalita ng bastos. "Ako si Robin, at narito ako para angkinan ang kayamanan." Naniniwala siyang sapat na ang pangalan niya para magtanim ng takot sa sinumang True Immortal, dahil kahit ang isang perpektong antas na True Immortal ay mag-aalangan kapag nalaman niyang kaharap nila si Robin. Total, isang mala-Royal Celestial ang mas mataas kaysa sa mga cultivator na iyon. Ngumisi si Severin nang marinig iyon. Natagpuan niya ang pangalang Robin sa Jade Plaque ni Elisa bilang isa sa mga nakalista sa True Dragon Board ng immortal na mundo. Ang True Dragon Board ay kahawig ng Chaos Prodigy list sa Devil Realm, dahil tanging ang mga True Immortal lamang ang maaaring makasama sa listahan. Marami sa kanila ay walang kapantay na mga powerhouse na walang talo sa mga miyembro ng parehong kaharian. Gayunpaman, hindi kinilala o natakot si Severin sa harap ni Robin, kahit na mala-Royal Celestial status ito. Determinado na angkinan ang mga espiritual na ugat sa mahiwagang islang ito, walang pag-aalinlang ang sumagot si Severin. Tanging ang mga mabubuti lamang ang maaaring mag-angkin nito. Nagdilim ang mukha ni Robin sa mga sinabi ni Severin at nanigas ang kanyang mga ekspresyon. "Mukhang gusto mo nang mamatay. Masaya akong tugunan ang iyong kahilingan." Sumagot si Robin, nanunuya habang sumusuntok. Ang liwanag nito ay kapantay ng liwanag ng araw, na nagdulot ng paglitaw ng mga patong-patong na sonic boom sa kalangitan. Nabasag ang nakapalibot na espasyo, at nagpakawala ng mga bug zone ng elemental energy. Ang bilis ng pag-atake ni Robin ay kasing bilis ng kidlat, na nagparamdam kay Severin na parang tina-target siya ng buong paligid. Hindi natakot, kinuyam ni Severin ang kanyang kamao, at pinakawalan ang kanyang stellar punch. Ang banggaan ay sumabog ng marahas, at ang shockwave ay nagpa-atras kay Severin ng ilang dosenang hakbang sa kabila ng kanyang kahandaan. Matapos makabalik sa kanyang kinatatayuan, hindi nag-aksaya ng oras si Severin at tinawag ang Oculus Blade. Ang maliwanag na aura nito ay agad na nilamon ang tanawin ng ilang milya ang layo. Ang Oculus Blade.
Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Robin nang maramdaman ang kapangyarihan nito. Kahit ang isang mala-royal celestial na katulad niya ay wala sa ganitong kahanga-hangang sandata. Nakakagulat na natuklasan niya ang isang walang pangalang true immortal na may hawak na ganitong kataas-taasang kayamanan.